Minsan daw po, may nagtanong sa apoy. Sabi ng isang dalubhasa, apoy, malakas ka ba? Sabi ng apoy, oo, pero ay kahinaan ko. Hindi ako malakas sapagkat mayroong ulan. Kaya akong pahintuin ng ulan, ng tubig. Tinignan ng dalubhasa ang tubig, malakas ka ba? Sabi ng tubig, hindi ako malakas. Sapagkat merong araw na kaya akong tuyuin. Biglang tinignan ng dalubhasa ang araw. Araw, malakas ka ba? Sabi ng araw, hindi rin. Sapagkat may ulap na pwede akong hadlangan para hindi makasakay. Sabi ng dalubhasa, ulap, malakas ka ba? Sabi ng ulap, hindi. Sapagkat naitataboy ako ng hangin. Sabi ng dalubhasa sa hangin, hangin, malakas ka ba? Sabi ng hangin, hindi. Sapagkat kayang basagin ang aking lakas sa mga bundok. Sabi ng dalubhasa, bundok, malakas ka ba? Sabi ng bundok, hindi. Sapagkat may mga taong kaya akong patagin at gawing Camellia Homes. Ngayon, may mga tao. Sabi ng dalubhasa, tao, malakas ka ba? Hindi ako malakas dahil ang buhay ko ay kayang mamatay. May kamatayan. Sinabi ng dalubhasa sa kamatayan, kamatayan, malakas ka ba? Oo! Malakas ako, lahat ay mamamatay. Subalit, dahil kay Kristo na nabuhay na maguli, mahina ako at ang malakas ay ang Panginoon. Sa malakas sa palakpak, hallelujah, that is the power of resurrection. In the book of Matthew, chapter 28, verses 1 up to 7, the Bible said, early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside a stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. Don't be afraid, he said. I know you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here, sabi ng angel. He is risen from the dead. Lapakan natin. Just as he said would happen. Napaka-powerful ito. Katulad ng sinabi ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Jesus. Come, see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Hallelujah. Remember what I have told you. Pagpalaan ng Diyos ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, yan na po yun. The power of Christ's resurrection is not a mere historical event. Hindi lamang po yan gawa-gawa ng istorya sa history ng mga tao. It is a living reality. Maraming mga magagaling, mga sikat, mga nagsasabing sila ay Diyos, pero nung mamatay sila, hindi naman sila nabuhay na maguli. Kaya mga kapatid, ang pagkabuhay ng Panginoong sa Kristo is a living reality. Kanina lamang, nabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-witness ang reenactment
ng Christ Resurrection. Kanina, makikita niyo po sa mga Laguna, sa mga pumunta po rito, umakyat po kami ng konti dyan. Mayroon po doon na parang ginawa silang tomb at Jerusalem room at re-enact po nila yung nangyari. Kahit po alam ko na ang story. Sabi ko, bakit meron? Parang nararamdaman akong kakaiba. Yun lamang sabihin na Jesus is alive. He has risen. Para mga kapatid, hindi ko alam kung bakit para talagang nararamdaman ko na si Kristo ay nagsasabing, anak, narito ako at ako ay buhay at handang magpalak sa bawat isa. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Hindi lamang po yan basta katang-isip lamang o istorya lamang sapagkat mayroon pong biblical account. Mga kapatid, ano po yun? Sabi ng Bible, ang tomb na pinagdalhan sa Panginoon ay secure. Why? Because after Jesus' crucifixion, the chief priests and Pharisees remembered his claim that he would rise again after 3 days. Kaya sinecure po nila ang tomb ng Panginoon. At makikita po ninyo, may nakaharang na malaking bato. Ganun po yun, may nakaharang na malaking bato. At mayroong pangbantay. Mga kapatid, subalit, makita naman natin sa istorya, nakita nila na wala na si Kristo. Palagpakan natin ang ating Panginoon. The empty tomb, mga kapatid, on the first day of the week, ngayon mismo, Sunday. Kaya nga napakahalaga sa lahat ng mga mananampalataya na pahalagahan ang linggo. Sapagkat ang linggo po ay very significant as far as the gospel of Christ is concerned. You know why? Sapagkat ang linggo pong ito ay ang celebration dapat ng mga mananampalataya dahil kung walang pagkabuhay na maguli, walang silbi ang ating pananampalataya. But Jesus Christ has risen from the dead. And this is the power of our service to God. Hallelujah, hallelujah. Mayroon pong tinatawag tayong risen Savior, mga kapatid. At makikita po natin yan sa istorya na ang mga babae na naunang pumunta sa libigan ng ating Panginoon, mismo mga kapatid ay kinuusap ng isang anghel. Sabi mga kapatid ng anghel, do not be afraid. Huwag kang matakot. Alam po ninyo minsan sa ating mga buhay, marami tayong kinatatakutan. Kahit gusto natin lumapit sa ating Panginoon, minsan may takot sa ating puso. Maaaring sabihin natin, totoo ba talaga ang Kristong ito? Totoo ba talaga na mayroon siyang kaligtasan? Totoo ba talaga na siya'y nabuhay na maguli sa mga patay? Mga kapatid, maliwanag po na ang anghel ay nagsabi, do not be afraid. Ang Kristong ito, ang Jesus na ito, na iyong hinahanap, ay wala na rito. Siya ay nabangon na maguli. Hallelujah! Sapagkat yan ang sinabi ng ating Panginoon. Hallelujah! Kasama din po sa biblical account ay ang conspiracy. Ang conspiracy, mga kapatid, na ito ay nasa Biblia. The guards reported the events to the chief priest. A conspiracy was hatched, mga kapatid. They bribed the guards to spread the lie that Jesus' disciples stole his body. Yan po ang pinalalabas na ninakaw ng mga disipulo ang labi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Mayroong conspiracy po doon, mga kapatid, na mabanggit sa Biblia. Pero ang katotohanan will set us free sapagkat makikita po natin ang epekto ng isang tao na naniniwala na nabuhay si Jesus na maguli sa mga patay. Why? Because there is transformation in their lives. Mayroong pagbabago na nangyayari sa isang tao, mga kapatid, na tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at sabi, kanyang po. Mayroong pagbabago, mga kapatid, sapagkat yan ang significance sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. That is the gospel. Nang mamatay ang ating Panginoon, namatay din ang ating mga kasalanan. Nang mabuhay na maguli ang Panginoon, magkakaroon tayo ng malibagong buhay, mga kapatid. And anyone being Christ, He is a new creation. All things pass away. Behold, all things become new. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, ang transformation na ito, mga minamahal na nangyayari sa atin, is very clear at hayag po, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya sa ating Panginoon. There is victory over death. Mamatay man, mga kapatid, ang ating katawan pong ito. Hindi na ito pag-aari ng kaaway ng Diyos dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli sa mga patay. Hallelujah! Jesus said in the book of
John chapter 11 verse 25. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. That is the assurance of God's words, mga kapatid. Hindi lamang yan. There is forgiveness of sin. Ano mang makasalanan ang ating pong nagawa. Kagabi sa ating commitment night, may mga young people na halos sumisigaw, umiiyak, sapagkat naranasan ko rin po yan nung mag-camp po ako, sapagkat sabi ko nga, bunga ako ng camp. Hindi ko alam dati kung ano po ang gagawin, pero sumama lamang po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit na kaya kong i-give up ang gusto ng pagiging isang kabataan nung panahon na ang Diyos ay mangusap sa akin. At naramdaman ko ang pagpapatawad ng Panginoon. At mula sa pagpapatawad ng Diyos, nakita ko ang pagbabago na ipinagkaloob ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Jesus' resurrection validates His sacrifice on the cross. His blood cleanses us from sin. Because the Bible said, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya mga kapatid, si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay ang kapangyarihan ng kaligtasan. He is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Napakaliwanag po yan, mga kapatid. At dahil po, kapag tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, the result is new life and hope. Nagkakaroon po tayo ng bagong buhay, mga kapatid. Na iba ang ating pananaw sa buhay. Na dati lagi natin iniisip, mga minamahal, na habang may lakas tayo ay magpakasasa sa mundong ito, sumabay sa takbo ng sanlibutan. Pero iba na ngayon, sapagkat kung binago ka na ng Panginoon, ang tinitingnan mo hindi na ang mundo, ang tinitingnan mo na ay ang buhay na walang hanggan na pinangako ng ating mahal na Panginoon, Yesu Cristo. Ang ating buhay na ngayon, mga kapatid, ay naiiling na. Hallelujah! Kanina sa baptism, mga kapatid, 10 kaluluwa ang naligtas. 10 kaluluwa ang tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Mga kabataan na pwedeng agawin ng sanlibutan. Mga kabataan na pwedeng dayain ng diablo. Pero not now, sapagkat nung tinanggap nila ang Panginoon, mayroong assurance, mga kapatid, that there is victory in the name of Jesus Christ. Hallelujah. There is hope in the name of the Lord Jesus Christ. Why? Because our Lord Jesus Christ is the promise keeper. He is the promise keeper. And He is so faithful. Siya ay sobrang matapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Everybody say amen. At alam po ninyo, mga kapatid, ang isa sa magagandang bagay na ginawa pa ng Diyos sa buhay ko, sa lahat ng narito mga manggagawa at gagawin pa ng Panginoon sa lahat ng baguhan. Bibigyan kanya ng kapangyarihan para makapaglingkod. There is empowerment for service. Hindi ko alam kung paano ako maglilingkod ng baguhan pa lamang ako. Ang alam ko lamang po, mga kapatid, baguhan din naman akong kahit paano kumanta at tumugtog ng musikal, ng music instrument. Hallelujah! Hindi ko alam kung paano. Pero dahil nga po, mga kapatid, ang isang mananampalataya binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan, hallelujah, nakakayanan niya ang mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Magmula sa isang gitarista, mga kapatid, naging Bible study leader, naging camp director, at naging Bible study leader, hallelujah, at ngayon isa ng pastor. Mga kapatid, in serving the Lord, there is a progressive revelation. Pag pagpapatuloy ka sa ating Panginoon, makikita nyo kung saan ka dadalhin ng ating mahal na Panginoon upang madamit ka pa mightily in the ministry of our Lord Jesus Christ. Oh, what an amazing God we have. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag mong sabihin na mahina ka, na hindi mo kaya. Huwag mong sabihin na wala ka ng pag-asa. Ang sabihin mo, mayroon kang pag-asa dahil si Kristo ay tinanggap mo sa iyong buhay. Huwag mo sabihin, mahina ka, sabihin mo, malakas ka dahil may Diyos na napapalakas sa buhay mo. Hallelujah. Everybody say amen. The transformative power of God
Pero marami po akong kilala na dating drug addict. Binago ng Diyos. Binago ng Panginoon. Sabi ko nga, sobrang ginagawa ng gobyerno para mabago. Masukil ang ganitong klase, mga kapatid, na problema ng mga kabataan dahil ang kahantungan nito, crimes. Hindi nila naisip ang ginagawa ng church. Kinokontra pa, marami pang mga bills para halangan ang mga bagay na ginagawa ng iglesia, ng church, mga kapatid, para ang mga tao ay magbago. Sabi ko nga, minsan hindi ko man lang nakita sa batas bilang ako po'y nagtatrabaho sa Kongreso. Nabigyan man lang ng batas ang iglesia, ang church, di ba, Pastor? Para bigyan man lang hangin ng pagkakataon. Instead, hinahalangan pa ng mga batas upang hindi magawa ang dapat gawin ng church upang maipahayag ang katotohanan at ang pag-asa sa sanlibutan, sa isang bansa, sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Pero ganun pa man, nauunawaan ko na sapagkat darating ang panahon, hindi ito ang ating lugar. Amen. Ang lugar po na ito, mga kapatid, ay sisirain ng Panginoon. Dahil ang ating mga kapatid na dapat kalagyan, hindi ang lupa, kundi ang langit na kung saan nandoon ang Panginoon si Kristo na nabuhay na nagulit mula sa mga patay. Mga kapatid, hallelujah, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid, upang ating maipakita ang ating pamumuhay na ito base sa pagkabuhay na magulit ng ating Panginoon? What are the implications and application of Christ's resurrection? Number 1, live changed lives. Mabuhay tayo na binago ng ating Panginoon. Maging tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Because as I have said, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Bago ka na. Hallelujah. The new has come, the old is gone, the new is here. Ang lahat ng bagay na bago, mga kapatid, ang ganda, mga minamahal. Sa totoo lang, pag may bago kang cellphone, pagbukas mo pa lang ng bagong cellphone, iba po ang dating ng bago, mga kapatid. Ang sasakyan, pag bago pa, halos ayaw mo ngang mainitan, ayaw mong mahalik at pag-arali. Bukan, mga kapatid. Kapag ang damit ay bago, halos gustong lagi mong susuotin. Mga kapatid, bigyan natin ang mataas na appreciation ng ating mahal na Panginoon dahil siya nagbago sa ating mga buhay. At kung tayo po'y bago na, mga kapatid, ipagsabi po natin, we must testify the goodness of God in our lives. Hallelujah. Sapagkat pag may bago ka, mga minamahal na gamit, gusto mo lang maipakita sa maraming tao. Mga minamahal, ang hamon ng salita ng Panginoon, sana makita ng iyong pamilya, ng iyong kaibigan, ng iyong mga kakilala sa pag-uwi mo sa ating kanta ito, na ikaw ay bago dahil kay Kristo na nabuhay na maguling sa mga patay. Live changed lives. Number 2, share the good news. Hallelujah. Mark 16:15, he said to them, go into the world and preach the gospel to all creation. Go! Sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kahit nakakapagod, we pastors, kinakailangan talaga mag-share ng salita ng ating Panginoon. Sapagat ito, mga kapatid, ang utos ng ating Panginoon na mayroong pangako. Ano sabi sa Matthew 28? Hallelujah. Go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all the commands that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of this world. Hallelujah! Let us continue to share the good news. And what is the good news? Hallelujah! Yan po, mga kapatid, ang pagkamatay, ang ibig, at pagkabuhay na maguling ng Panginoon. At pagkatapos niyan, siya ay babalik upang kunin ang lahat ng mga mananampalataya. Sa lahat, mga kapatid, na narito, na nais mag-share ng mabuting balita, say Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. And lastly, walk victoriously. Mga kapatid, tinawag ka ng Panginoon dahil gusto niya maging kang mananagumpay.
We are overcomers sapagkat nagtagumpay si Jesus sa kamatayan, sa kadiliman, at sa kasalanan. Kaya ikaw na tumanggap sa Panginoon, you have the power to overcome whatever trial na makakasalubong mo sa buhay. 1 Corinthians 15:57, the Bible said, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Everybody say amen. Everybody say amen. Hallelujah. When trials come, remember the empty tomb. Everybody say amen. Amen. Yes, God. Pag dumarating daw po ang problema, alalahanin natin na wala na si Kristo doon sa libigan. Everybody say amen. That is the power of Christ's resurrection. And in my conclusion, the power of Christ's resurrection is not a mere historical event. Again, it is a living reality. Without the His glory, katayo po tayo lahat sa pangalan ng Panginoon. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for your words, God. Nawa, Panginoon, patuloy kang magbigay sa amin ng pagpapala. Nawa, Panginoon, ikaw patuloy na matas sa ating mga buhay. Sa aming mga buhay. Lord, be with us and thank you, Lord, for your words. In Jesus' name, amen. And again, magpapagod kayo ang mapakagandang paalala para dito mga kapatid. Let us walk in its light. Proclaim its truth and live as transformed people. Everybody say amen. May the risen Christ empower us. Bigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to love. Everybody say amen. To serve and bring hope to the hopeless. To God be the highest.